Okay, yung last part ng ating mensahe ngayong pong araw na ito, mga kapatid. Ang pamagat ang isi-share ko po ay, let's invest our time. Sabihin mo sa iyong katabi, invest your time wisely. Yung pong mga negosyante dito, kapag ka narinig po ninyo po yung salitang invest, no need to explain. Alam na po na ninyo yung ano po yung ibig sabihin ng pag-i-invest. When it comes to money, pag sinabi natin investing, you are allocating or putting your money on some assets or some properties. Pwedeng yan ay mga stocks or pwedeng yan ay real estate for a long period of time and expecting more return in the future. So, ang investing, mga kapatid, it takes time para ang investment, ito po ay mag-mature. Kaya hindi po totoo yung, magbigay ka sa akin ng 1,000, after 1 month, magiging 1,000,000. That is too good to be true. Hindi po totoo yun. Sapagkat ang investing takes time. Para lumago ang isang puno, maghihintay ka ng mahabang panahon. Maraming oras ang iyong igugugot. Now, samahan po muna ninyo ako sa pagbabasa natin ng Scripture at babasahin po natin yan sa aklat po ng Ephesians chapter 5 verse 16 hanggang 17 sa Tagalog. Sabi niya dito, sabay-sabay, basahin natin. Go! Huwag ninyong sayangin ang panahon niyo. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag mong sayangin ang panahon mo. Kung kayo po ay pumunta dito sa church, tapos kayo po ay, habang kayo nangangaral, kayo po ay tulog, I am telling you, sinasayang po ninyo inyong panahon. Kung kayo po ay nasa church, tapos di po kayo nakikinig, naglalaro lang kayo po ng games dyan, o kaya nakipagkwentuhan kayo, while I am sharing the good news of the kingdom, hindi po nyo pinakinggan salita ng Diyos, you are wasting your time. Sinasayang mo ang iyong oras. Pwede mga estudyante, sige, pumapasok kayo, Monday to Friday, nasa school kayo, tapos pag kayo ay nasa school, nagkakating classes, sinasayang ninyo ang inyong time. Sabi ng Bible, huwag ninyong sayangin ang inyong panahon. Napakahalaga. Iyan ang the best na regalo ng Diyos na binigay sa atin. Actually, ang time is equivalent to our lives. So kung ikaw ay 40 years old nang nabubuhay sa mundong ito, at least ikaw ay nakakonsume na ng 350,400 hours na ang iyong nakonsume. Ibig sabihin nakapag-ubos ka na ng 350,400 hours kung ikaw ay 40 years old. So kung ikaw ay 50 years old, siguro mas madami. So imagine, habang ikaw ay tumatanda, ganun nakadami ang oras na nakonsume mo dito sa mundo. Kaya, ang oras natin ay hindi natin dapat sasayangin. Dahil meron po tayong time frame na ibinigay ang Diyos. Na ang purpose kaya yan ibinigay is to finish and accomplish our mission while we are here. So imagine, binigyan ka ng Panginoon na kunyari ay 50 years or 60 years to accomplish and finish your mission, to complete your mission, kung ano mga pinagagawa mo sa buhay. Tapos nung ikaw nasa ICU, tapos, so napapay pa ito na aking buhay. Kaya, hindi nga natin masasabing bukas, malakas tayo sa isang araw or next year. Kaya, the best time to start something is now. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, the best time to start something is now. Halimbawa, kung gusto mong manumbalik sa Panginoon, umaten sa Diyos, siguro by next year, sa January, magsisimula na ako. Masasabi mo ba, buhay ka pa sa January? Kaya blessing na nga yung nagising ka ngayon na humihinga ka eh. Bakit? Masasabi mo ba talagang humihinga ka pa bukas? Basta wala namang ganyan. Yun talaga ang totoo di ba? Kaya blessing na nga lang yung nagigising ka sa umaga at ikaw ay malakas. Kaya yun ang sabi ng Bible, huwag niyong sayangin ang panahon nyo. Anong gagawin natin? Gamitin ninyo ito sa paggawa ng mabuti. Instead of wasting your time, use your time wisely to do good things. Dahil marami daw pong gumagawa ng kasamaan sa panahong ito. So, ibig sabihin yung time na binibigay sa kanila ng Diyos
Hindi nila sa mabuti ginagamit, kundi sa paggawa ng masama, pang-scam, pangluloko ng kapwa, pangbudol, pangdadaya. So imagine mo, binigyan ka ng Diyos ng time na mabuhay dito sa mundo, pero puro kalukuhan lang ang ginawa mo dun sa panahong ibinigay sa iyo ng Panginoon. Kaya yung iba, binabawi ng oras, pinapabilis ng kanilang panahon, kinukuha na agad ng maaga. Sabihin mo sa iyong katabi, may plano pa si Lord sa iyo. Hindi pa babawiin ni Lord ang oras mo. Basta bigyan mo ang Diyos ng dahilan para hindi pa niya bawiin ang oras mo. Mag-serve ka. Serve God to the fullest. So that your time on earth will be extended. Kasi kung gusto mag-extend pa ang buhay. Kung wala ka din naman pagkagagawin sa mundong ito, magkakasala ka pa lang sa sabihin, babawiin ko na yung oras. Sabihin ko sa'yo, baka magkasala ka pa, di maganda. Ganyan. Kunin ka na lang ni Lord. So, sabi po doon sa verse 17, ito, huwag kayong magpakamangmang. So, ang mga nagwe-waste ng time, equivalent niyan is full. When we say full is available nationwide in every department store. Barangay are not included. Ang full ay yung taong hindi nakakaalam ng kalooban ng Diyos. Pwede kayo may masteral degree, meron kang doctoral degree, pero ikaw ay hindi nakakaunawa ng kalooban ng Diyos at ang ginagawa mo ay puro kalikuan. The Bible considers you as full. Huwag daw po nating gayahin ang mga mangmang. Kundi alamin ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Now, let's talk about investing our time. Kung ang pera ay pwedeng i-invest sa properties, diba? Pwedeng i-invest sa mga assets, pwede siyang i-invest sa mga negosyo. Siguro sabi ng iba, Pastor, kung meron lang sana akong maraming kapital, makapag-invest ako sa mga ganito, ganyan, siguro gaganda akong buhay. Alam niyo po mga kapatid, the best investment that you can invest habang nabubuhay ka is time. Now, let's talk about the difference between investing of time and spending of time. Magkaiba po yung investing of time at spending of time. If you are not investing your time, you are wasting your time. Ano po ang pinagkaiba nun? Habang ang pinagbubulay-bulay, minameditate ang mga bagay nito, the Lord showed me kung anong pinagkaiba ng dalawa. Investing of time means you are allocating your time on something that gives you a great return in the future. Ikaw ay nagbubuhos, naglalagay, nagbibigay, nag-a-allocate ka ng oras sa isang bagay na paulit-ulit mo itong ginagawa dahil ikaw ay nag-expect na pagdating ng araw, ito ay magbibigay sa iyo ng malaking ganti o balik. Kaya kung ikaw ay musician at ikaw lang ay mag-i-invest ng 15 minutes na ikaw ay nagpa-practice, 15 minutes a day, after a year, ikaw ay magiging na ikaw na mahusay na manunod. Actually, kapag nakumpleto mo yung 10,000 hours of performing ng iyong ginagawa, you will become an expert. Yung mga pilot, kinakailangan nilang makumpleto ang 10,000 hours ng pagpapalipad ng eroplano para maging bihasa sila. Isang bagay. Para kayo maging mahusay sa isang larangan ng pagninegosyo o ng pagdadrive, kahit pigit, ay kailangan mabuo mo yung 10,000 hours na ginagawa mo yun. Para kayo maging isang mahusay na tagapangaral, kailangan mong makumpleto ay yung 10,000 hours na ikaw ay nangangaral para ikaw ay maging expert o maging dalubhasa sa isang bagay. Para ikaw maging dalubhasa sa sales, you have to invest 10,000 hours doing sales. At pag yun ay nakuha mo na, kahit pikit, alam mo na, kaya mo nang gawin, kaya mo nang imando, kaya mo nang i-share, kaya mo nang ituro. Kasi part na siya ng iyong system because you have invested more time on that. Kapag sinabi naman natin spending of time,
you are consuming your time on something that is not beneficial. Halimbawa, wala kang ginawa kundi mag-Dota, mag-Mobile Legend, mag-Habon. That is in spending of time. Manood ka lagi ng mga drama ng probinsya. Wala naman ang probinsya, no? Okay? Ng Batang Quiapo. You are spending your time. Kung halimbawa, nanonood ka ng vlog ni, sino bang vlogger na siya? Chinkita. Manood ka ng 30 minutes na vlog niya about financial literacy, about investment, about savings, how to manage your finances. In 30 minutes, daily, what will happen to you in 1 year? Siguro may ibang pananaw mo pagdating sa pag-handle ng finances. Because you have invested your time properly sa pakikinig na ikaw ay matututo. O sige naman, manood ka naman ng 30 minutes araw-araw ng Batang Quiapo. Ha? Anong makukuha mo doon? Last. Lagi nang may mga palabas na mga sex scene, mga bugbugan, barilan. Magiging kang violent eh. Magiging negatibo ka tuloy. At tapos lagi kang nagiging mapag-isip. Pag mga ganyan, siguro bakit nag-delay siya? Siguro meron siya pasamang iba. Siguro meron na siya ibang pinoformahan. Kapapanood yun ng drama. Kaya ikaw, pati utak mo, ginagawa mo ng kagaya ng drama yung buhay mo. Sabihin mo sa iyong katabi, invest your time wisely. Kaysa kayo po ay makipagchismisan diyan sa kung saan-saan, makapagkwentuhan ng mga nonsense. Yung mga bagay na mga nonsense, ang gawin mo na lamang, makinig ka na lang ng preaching at lalago ka pa sa iyong pananampalataya, aayos pa ang iyong buhay. So you must choose where to invest your time wisely. Bakit po? Dahil, alam mo sa totoo lang, di ba? Tayo sa financial, maraming mga nangi-scam sa atin. Ini-scam tayo. Oy, mag-invest ka dito, magbibigay ka ng maraming pera, tapos tatakbuhan ka. Wala na yung pera mo. Alam niyo po, sa oras natin, marami din nangi-scam. Uy, alam mo, Mors, may kukwento ako sa iyo. Ganito, ganyan. Scammer yun. Anong scammer? Scammer na ini-scam yung oras mo. Sa dami mong pwedeng gawin, magluluto ka na sana, hindi ka makapagluto-luto, hindi ka muna, papatayin pa ang kalaban. Mamaya pagpatalastas, hindi mo alam, hindi mo na nagawa, hindi ka na nakapaglaban, hindi ka na nakaano, kasi nanakaw na ang iyong oras. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang papayag na manakaw ang iyong oras. Kunti na nga lang yung oras na natitira mo dito sa mundo, papanakaw mo pa. Kaya you must invest your time doon sa mga bagay na kung saan ay makapagbibigay sa atin ng great return. So the question is where to invest our time? So pag may mga nakakausap kayong mga tao, saan ba magandang mag-invest ngayong panahon ito? Sabi ng iba, dito sa crypto. Sabi naman ng iba, sa lupa daw. Sabi ng iba, sa kanya daw. Ha? Alam niyo po, mga kapatid, konting knowledge about investing. Kung kayo po halimbawa ay bumili ng lupa 20 years ago, dito po sa Dagupan, ng 100 square meter na lupa, dito, sa Chinese Cemetery pala yan. Oo, saan pa din ng banda. At nabili lang po ninyo yun ng 100,000. Ngayon po, milyon na po ang katumbas yun. Ha? At habang tumatagal ang oras na yun, ng paghihintay, lalo po itong naging increase. Actually, yung lupa po natin nabili doon po sa Mayumbo, na pagtatayo po ng church, nabili lamang po natin yun ng almost 5 million. Ngayon po, doble na ang presyo. Kwentahin ninyo po yung 1,800 square meter times 7,000 or 6,500 na lang. Ang magkano na yun? Diba? After 20 years, baka po yun, 20 million na. So ano pong ibig kong sabihin? Habang tumatagal ang panahon, tumataas po ang value. Kung kayo po ay nakabili ng Bitcoin, noong pong 2005, ang Bitcoin po noon, isa lang siyang coin na walang halaga. Ang 200 Bitcoin, pwede mo siyang ipalit ng isang pizza sa pizza store. Pero ngayon, alam nyo po kung magkano ang isang Bitcoin, tanong nyo kung magkano.
Ang pinakamataas po na halaga na tinaas ng Bitcoin ay 4 million ang isa. Kaya hinayang na hinayang yung nagbili ng visa na 201 visa. So kung kayo po noong panahon ay nag-invest sa stock market, bumili ho kayo ng share ng PLDT ng 10 piso lamang at kayo ay bumili ng marami. After a year ng paghihintay ninyo, pag-wait ninyo, yan ay umabot na ang isang share ng almost 2,000 per share. So ano pong ibig kong sabihin? Ang pinag-uusapan po natin dito is kung sa mga material, pag nag-invest ka at hinintay mo, ito ay merong great return. Doon sa mga kapakipakinabang, hindi naman yung nag-i-invest ka lang sa kumpanya ni Aling Kulela. Baka mag-invest dyan. Ano ba yan? Ano pong ibig kong sabihin? Di ba pag mag-invest ka, hahanap ka ng matatag at matibay na negosyo, na legit na negosyo, at doon ilalagay mo ang iyong pera dahil naniniwala ka pagdating ng panahon, manganganak yun at magbibigay ito ng matinding balik sa iyo. Now, ganun din ang oras. Kung dapat ay maging matalino kung saan mo ito i-invest. Kung ba ako ay makapagkwentuhan sa isang tao ito, may mapupulot ba ako sa kanya kung magbigay ako ng 30 minutes na kakausapin ko siya? O wala. Wala. Ano lang, uutakan ka lang yan. Tsaka maiinis ka lang. Ay, huwag mo nang ibigay ang oras mo sa kanya kung maiinis ka lang pagkatapos. Magiging karnal lang ang buhay. O huwag mo nang mo doon. Huwag ka na lang makipag-meet sa kanya o makipag-usap sa kanya. Dahil na nakawin lang ang oras mo, wala naman din palang magiging kasaysayan right after that. So, ngayon mga kapatid, where to invest our time? Pag-usapan natin ay where to invest our time. Yung where to invest our money, si Sister Sheila na lang po ang tanongin ninyo. Pero, where to invest our time, yan ang pag-uusapan po natin yun. 4 na mahalagang bagay. The best investment of time that can bring us a great return. Wala akong taong nag-i-invest na siya ay malulugi. Maghihintay ng mahabang panahon at ang harinawa ako ay malugi. Di ba? Gusto niya, pag nag-invest yan, magiging triple, magiging doble, magiging 1,000 times habang tumatagal. Ganyan din po pag nag-invest kayo ng time. Bakit mo uubusin ang iyong oras sa panliligaw doon sa isang taong wala ka naman palang pag-asa sa kanya? Di ba? Parang gano'n. Alam mo, tidik ka din naman pala niya. Ay, huwag mo nang ubusin doon. Di ba? Hanap ka na lang ng iba. Dami niya sa Facebook online. Joke lang, no? Ang ibig kong sabihin, ang daming oras na nasasayang sa ating buhay na pwede namang ilagay natin ito sa mas kapaki-pakinabang na bagay upang sa gayon ay magbigay ito sa atin ng great return. So, 4 na bagay kung saan tayo makapag-i-invest yung. So, number 1, ito, sulat niyo po mga kapatid. Invest your time in prayer. Sabihin mo sa iyong katabi, invest your time in prayer. If you want to become a great man and woman of God, if you want to become victorious, your life will become victorious. If you want your career to explode, if you want breakthrough sa iyong business, kung gusto mo na ikaw ay maging anointed, maging powerful man and woman of God, ang kailangan mo mag-invest ka ng time sa prayer. Kung mag-aantanda ka lang, hindi mo makukuha ang power sa pag-aantanda lang, tapos alis ka na. Kinakailangan mo talagang mag-invest ng time. Si Jesus po, bakit siya powerful? Bakit siya nakapag-perform ng miracle? At tinignan ko sa Bible, yung secret. Ito ang secret. Basahin nyo. Mark chapter 1, verse 35. Madaling araw pa, si Jesus, madilim-dilim pa, gumigising na. Pagkatapos, pupunta sa isang ilang na lugar, at ang ginagawa niya doon, siya po ay nag-pray. Tayo, ang ginagawa natin, madilim-dilim pa, binubuksan natin ang cellphone, nag-i-scroll at nanonood ng mga TikTok. Diba? Kaya ang buhay natin, powerless. Pagdating ng pagsubok, wala tayong lakas. Pagdating ng problema, nanghihina tayo. Ba't ako nanghihina? Ba't ako nagdadry? Parang ang buhay ko'y walang gana. Paano? Hindi ka nag-invest ng time. Di ba pala yung spend eh? Nag-invest. Yung ikaw nag-i-scroll lang, nag-i-scroll, you are spending your time. When you pray, you are not spending, you are investing your time.
Nare-recharge ang buhay mo. Si Jesus po, doon sa Lucas chapter 6 verse 12, ang sabi po ay, umaakit siya sa bundok, tapos magdamag siya, nag-pray-pray. So, ibig sabihin, nag-i-invest talaga siya ng time. Tapos, pag bumababa siya sa bundok, grabe po ang miracle. Grabe po ang healing. May mga gumagaling, may mga demonyo, lumalayas, yung mga may sakit, nakaka-recover sila. Bakit? Kapag doon, ipinakita po ni Jesus, if an ordinary person invests his time daily in prayer, something great will happen in his life. Sinabi niya sa mga disciples niya minimum of 1 hour. Diba sabi ng Panginoon doon sa Gethsemane, hindi ba kayo makakapagbibigay ng kahit 1 oras man lamang sa pananalangin? Nakakapagbigay ka nga sa Netflix ng 2 oras Noong araw, yung TV pa doon, pamula sa Bayang Magilo, natatapos ko sa Bayang Magilo. Nakakapagbigay ka, spending yun, ng maraming time doon sa prayer, mag-antanda ka lang, tutulog ka lang, hindi mo pa nakausap ang Panginoon. So, when you invest your time in prayer, you will experience God's power in your life. Meron nga akong nabasa sa tricycle, dahil sumabas sa tricycle, sabi, 7 days without prayer equals 1 week. Nga naman. Pagka ikaw ay 7 araw na wala kang pagdadasal, ikaw ay mamihina. Totoo naman nga Ang source natin ay ang Diyos. At para ang kapangyarihan ng Diyos ay dumali sa atin, you have to invest your time. You have to wait until you become filled by the Holy Spirit. Parang nagcha-charge ka ng cellphone, may pagkasaksak mo ganyan, hugot agad. Kung empty, yung battery ng cellphone mo, pagkasaksak mo ba yan, ang gagawin mo? Maghihintay ka hanggang sa mapuno yun. Ganyan din po sa prayer. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, wala pang kilabot, wala pang kumakapal sa katawan mo, wala ka, tagalan mo. Just wait upon the Lord. Just invest time in prayer. At mamaya, lalakas ka, pati prayer mo, makakabulahaw na ng tulog. Biglang, ginaganahan ka na. So, when you invest more time in prayer, ikaw ang magbe-benefits nito. Si Moses, siya po ay 40 days and 40 nights na pumunta sa bundok. Nag-stay siya doon. Pagbaba niya, sa Exodus chapter 34, verse 29, hindi niya namalayan na sa pakikipag-usap niya sa Panginoon, yung glory ng Lord nadala niya. Hanggang sa baba ng bundok. Daladala niya yung glory. So, kapag marami ka palang oras na ini-invest sa pakikipag-usap sa Diyos, yung glory ng Panginoon nalipat sa iyo. Lumilipat. Si Hannah, isa sa ninang ni Jesus, nung si Jesus po ay i-dedicate, siya po ay may asawa dati, nabalo. So, 7 years nang wala siyang asawa. Ang ginawa niya sa loob ng 7 years, siya po ay nag-invest ng time sa panalangin. Ipinag-pray niya ang Israel sa loob ng templo. Sa templo, nag-invest siya. Wala siyang ginawa kundi mag-pray, mag-fast. Ang kanya pong pananalangin na sana ay ma-witness niya yung pagdating ng tagapagligtas. At yun nga po ang nangyari. Na-witness niya yung miracles, na-witness niya yung paghahari ng Diyos. So yung mga taong nag-i-invest ng time ang nakakaranas ng pagkilos ng Diyos sa buhay. Meron pong isang lalaki sa Wales. Ang pangalan niya si Evan Roberts. So mahirap po yung bansa nila dahil isa din sila sa naapektuhan ng World War. World War yun. So siya po ay isang kabataan, 13 years old. So nagkaroon po siya ng hunger na sa prayer. Siya po ay gumigising ng alas 4, nananalangin siya ng 4 hours. Bago matulog, nananalangin siya ng 4 hours. Lagi siyang nananalangin. Kahit saan, nagpe-pray siya, nagpe-pray. Minsan umiiyak siya. He invested more time in prayer. Minsan, siya po ay nasa isang mining. Bago magsimula yung mining, ang ginawa niya, naglilid muna ng prayer. Alam niyo po, sa kanya pong pananalangin, dahil nga siya nag-invest ng maraming panalangin, biglang sa kanilang panalangin, nagbanggit lang siya ng pangalang Jesus, biglang bumaba po ang presence ng Lord at hindi na natuloy ang pagmimina, nag-iyakan na yung mga
mga minors at nagsisi sa mga kasalanan. Doon nag-explode ang revival at lahat po ng mga tao nauhaw din sa prayer kagaya ni Evan Roberts. At yung mga tao po nagkaroon ng reverential fear of the Lord, nagsuko ng kanilang buhay. Alam niyo po, nawalan po ng trabaho ang pulis. Hindi naman po nag-resign, hindi matagal sa trabaho. Ibig sabihin, dati po noon, ang dami pong kriminal, ang dami pong nakukulong, nabibilanggo ng mga loko sa kalang lugar. Alam niyo po, ang nangyari doon, nung pumutok yung revival, nawala po ang mga crime nung time po niya. At alam niyo po ang nangyari, yung bilangguan, walang nakakulong. Kasi lahat nagpe-pray. Lahat ay tumatahawag at tumulong sa Diyos. Dahil mayroong isang kabataan na nag-invest ng time sa prayer. Sa Scotland naman po, meron po isang queen po doon na kinatatakutan. Si Queen Mary, yung Mary of Guise. Na siya po, pag siya'y merong hindi na gusto ng tao, pinapaputol po niya ang ulo. Pero meron siyang isang taong kinatatakutan sa Scotland. Yan po si John Knox. Si John Knox po ay tinaguri ang man of prayer. Nagpe-pray siya sa umaga, tanghali. Minsan magdamag na nakaluhod lang siya. Ang kanya pong prayer, isave ng Lord ang Scotland. Prayer niya, Lord, give me Scotland or I die. Ang Scotland po, during his time, mga 1555, kung ganun time na yun, ay pinamamahalaan ng Catholicism. So, napakahigpit po doon, walang nakapapasok na ibang religion. Pero nung nagpray po si nagpray po si John Knox. Nagpray siya. Nanginig po si Queen Mary at natakot kung siya po ay nagpray si John Knox. At because of his prayer, mga kapatid, na nabaliktad ang Scotland, i-declare po na ang official religion na ng Scotland ay Protestant. Yun yung belief, yun yung faith ni John Knox. Way back at 20 years ago, dito po sa church po natin ay napakaliit. Tsaka ang umattend po, pagkaling ko po dito ay 20 people. Sa buong Pangasinan na ho yun, ang JA1, 20 people. So, tuwing madaling araw, pupunta po yung mga kabataan, sina Pastor Robbie, sina Ludi, sina Jackie, nagpe-pray po kami kasama sa pastor ko. Sa gabi po, ganun din po, araw-araw din po, nagpe-pray po kami, umiyak po kami, lumuluhod, Lord, ano naman po makapag-win kami ng maraming mga tao. Kami po ay nag-invest ng maraming time sa panalangin na pagpalain ng Diyos ang ating simbahan at maabot ang mga iba't ibang lugar na hindi po namin alam kung paano. Alam niyo po mga kapatid, after many years, ngayon po, tayo po ay 20 churches na sa buong Pangasinan. Meron na po tayong 35 na pastor. Pag nagsama-sama po ang lahat ng JLO sa Pangasinan, aabot na po tayo ng 1,000. And next year, sisimulan na po natin yung ating church building doon. And hopefully, matapos natin next year, para sa ating 25th anniversary, doon na tayo magse-celebrate. Diba? Alamangan natin. Kaya when you invest more time in prayer, hindi ka lugi. Walang lugi sa pag-i-invest ng time sa panalangin. Maaaring hindi mo agad makita ang resulta. Ano naman niya? Pray na ako ng pray. Ano ba kayo? Pray naman kayo. Pray. Wala namang nangyayari. Hindi kayo ang investment, ganoon din. Minsan nag-invest ka ngayon sa isang stocks. Bigla kang bumagsak. Naku, ang pera mo parang mauubos na. You are keeping investing doon sa alam mong magpuproduce ito ng great return in the future. Naglalagay ka doon dahil may paniniwala ka na maganda yun. Matatag yun. Aangat yun. Ganon din po sa prayer. Nananalangin ka, hindi ka humihinto. Bibigyan kami ng Lord ng lupa. Hindi namin alam. Pero kami patuloy na nalangin. Ating pinugun nga ng Panginoon. Ngayon, ang ini-investa namin ng prayer, makapagpapatayo tayo ng building. Yes. Nung nag-invest tayo ng prayer, na ipag-pray, nabigyan tayo ng lupa, pandemic pa po nun, wala ko tayong pambili. Dahil nag-invest tayo ng prayer, within a year, bayan ang 5 million. Partida pa ho yun, mga kapatid. Yun ho'y pandemic. Ang mga tao halos nakapagtatrabaho, hindi makapagtrabaho. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang mag-alala na mag-invest ng prayer sa anak mo. Kung yan, ipasaway. Huwag mo sabihin ipasaway. Mag-invest ka ng prayer sa kanya. Isang araw, baka maging pastor yan, o evangelist, o maging prophet. Hallelujah.
kaysa ikaw magbunga ng kung ano, mag-invest ka ng prayer sa Kanya. Ha? At darating ang araw, yan ay may magandang mangyari sa kanyang buhay. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, invest time in prayer. Magising sa umaga, mag-invest ka ng time in prayer. Kayo, gusto na agad, ma-bless. Ganun nakadami yung investment. Negative, lagi kang negative. Negative ka pa nga eh. Minsan di ka nga nagdasal sa isang araw, di negative ka. Tapos gusto mo mag-withdraw agad. Ay wala ka pa pala namang na-invest. Ang mga nakakaranas ng breakthrough ngayon, manifestation ng power ni Lord at breakthrough sa kanilang buhay, yung mga nag-invest ng time sa prayer. Sila Pastor Bo ngayon. Nag-invest yung mga yun ng time sa prayer. Sila Pastor Alma, Sister Sheila, laging nasa prayer yan. Laging laman ng prayer meeting ang mga yun. Kung sila man nag-aani ngayon, yun ay bunga lang ng kanilang investment sa kanilang pananalangin. At umattend pa rin sila ng prayer kahit busy. Yun nga lang kaibahan, nagtatap up na lang sila. Diba? Ay nung nagsisimula, talagang nag-invest ng prayer. Ay ngayon, kaunting panalangin na lang, grabe na ang resulta. Kaunting panalangin na lang, talagang nakikita mo na agad ang result. Noon, nag-invest pa lang kami, wala talaga kami makita ang result. Pray kami ng pray, walang nangyayari, parang kabaliktaran. Nag-invest ka pa eh. Ngayon, kaunting prayer mo lang, kita mo agad ang kilos mo. Kasi, wala ka na hindi ka na nag-invest eh. Nagtatap up ka na lang. Diba? Mo? Gets nyo? Gets yun. Yung mga nasa financing dito, alam nila yun. So, number 1, invest your time in prayer. Si Jesus, nag-invest siya ng time sa prayer. Kung ikaw may tinatamad, parang walang gana, huwag kang magbasa sa pakiramdam. Basta alam mo na pag nag-pray ka, may mangyayaring himala. No matter kung ano yung nararamdaman mo, kinikilabutan ka man o hindi, parang inaanto ka hindi, basta mag-pray ka. May nangyayari yon in the Spirit. So, pangalawa, invest your time in the Word of God. I-invest mo ang iyong oras sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Sabi ng mga matatanda noon sa amin, no? Pag nagbasa ka ng Biblia, masisira ang ulo mo kung magbasa ng Bible. Pero mga group po ng mga religious people na ayaw nilang pabasahin ng Bible ang kanilang mga miyembro. At hindi daw para sa kanila yan, para sa ministro lang. Pero alam niyo po, mga kapatid, itinuturo po mismo ng Bible na magbasa tayo ng Bible. Dahil meron pong benepisyo para sa buhay natin kapag tayo ay nag-invest ng ating oras sa pagbabasa po nito. If you want to become a great preacher, kailangan magbasa ka ng salita ng Diyos. Hindi ka magiging isang mahusay na mangangaral ng salita ng Diyos kung hindi ka nag-invest ng time sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Sinabihan po ni Paul, si Timothy, nung wala siya sa Ephesus, nasabi niya sa 1 Timothy chapter 4 verse 13, habang wala ako dyan, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan. Ang mga kabataan ngayon, habang walang ginagawa, habang nag-iintay ng pagdating ng mga tao, ay pa-level up ng pa-level up. Kung habang naghihintay ka, wala pa yung madam sa school, ay mag-review ka ng iyong ng iyong books, o magbasa ka ng Bible. Habang naghihintay kayo doon sa ibang paparating, di ba nag-umpisa ang service, mag-download kayo ng apps, Bible apps, at basahin ninyo habang naghihintay. 15 minutes na nagbasa kayo sa isang araw, within the whole year, nabasa ninyo na ang buong scripture. Mag-invest lang kayo ng 15 minutes per day nang binabasa ninyo ang scripture, sa loob ng isang taon, nabasa ninyo po ang buong Biblia. At ano po ang magiging effect po nito? Kayo po ay magiging matatag, kayo ay magiging matibay, lalaw ang inyong kaisipan, magiging strong kayo sa buhay po ninyo. Kapag may dumating na pagsubok, meron kayong panghahawakan. Pag merong nagtuturo na mali ang katuruan, madali po ninyo itong masasalag. Nabasa ko yan eh. Kasi nung 15 minutes ako nagbabasa daily, nabasa ko, hindi ganon. Dadating na daw ang Panginoon sa 2025. Hindi ganyan nung nabasa ko sa Bible. Nung nagbasa ako ng 15 minutes a day, ang nabasa ko walang makapagsasabi kung anong oras at araw ng pagdating. Basta siya dadating pero walang exact date. So, alam mo agad
Kung mayroong magtuturo dyan na mali at lihis sa Bible, madali mo itong madi-discern o madali mo itong madi-distinguish kasi ikaw ay nakapag-spend ng at least 50 minutes a day na nagbabasa ka ng salita ng Diyos. So, malalaman mo ang salita ng Diyos at ikaw ay lalago, lalalim ka, magiging rooted ka sa salita ng Panginoon. At kahit anong dumating na pagsubok, yes, pwedeng ikaw ay ma-down, pero madali kang makakabangon. Madali kang makaka-recover. Kasi ang salita ng Diyos ang iyong magiging sandalan. Amen? Ha? Sabihin mo sa iyong katabi is, invest your time in the Word of God. Through hearing it, reading it, and memorizing it. Bakit? Ito po ang makapagbabago ng takbo ng buhay niyo. When you spend time reading, meditating, hearing the Word of God, kapatid, bababago ang takbo ng buhay. Pag binasa ninyo po ang salita ng Panginoon at nag-invest ka ng time, walang sayang na oras kapag binasa mo ang salita ng Diyos. Binusay mo katabi, walang oras na masasayang kapag binabasa mo ang salita ng Diyos. Sinabi po ng Panginoon kay Joshua, sa Joshua chapter 1, verse 8. Ano sabi ng Lord kay Joshua? Sino dito gusto niya maging successful ang buhay? Amen. Yung ang buhay niya ay maging tama lagi ang desisyon palagi. Hindi yung lagi na lang sablay, maling desisyon lagi ang nakukumin. So, yan ang secret. Sabi ng Panginoon kay Joshua, huwag mong kaliligtaan na basahin ang aklat ng kautusan. So, he's talking about the scripture, the Bible. Ano gagawin? Pagbulay-bulayan. Sa English, yung pagbulay-bulayan is meditate. Pagbulay-bulayan mo, iyon, paminsan-minsan. Pagbulay-bulayan mo yun pag may time. Ha? Sasadyain. Day and night. May nabasa kang isang verse. Ang ginagawa mo, nag-i-stop ka muna. Anong ibig sabihin nito? Ha? Huwag ko daw kaliligtaan na basahin ang kanyang mga salita. Basahin ko daw ito araw-gabi. Meditation. Hindi mo binibilisan ang basa. Dinadahan-dahan mo at iyong iniintindi kung ano ang mensahe ng Diyos. Bakit niya sinabi yun? Ba't niya naipahayag yun? At kapag yan po ay binasa mo, araw-gabi, madali mo na masunod ang salita ng Diyos. Kasi kapag lagi mo itong naririnig, kita nyo yung mga words na lagi kong, verse na lagi kong nababanggit. Nasasaulo nyo na, papapakinig nyo. Oh. I will never leave you, nor forsake you. Ano yun? Hebrew 13:5. Dahil palibasa ay lagi mong nasasabi at lagi mong naririnig. Ha? Anong nangyayari? Nami-memorize mo na. Sabi ng Panginoon, pag iyong binasa yan, mineditate mo yan, malalaman mo ang kalooban, ang utos ng Diyos. At ano ang magiging effect nito sa buhay mo? Ang sabi, basahin natin, magiging masagana ka at magtatagumpay sa iyo, ang iyong pamumuhay. Bakit? Kasi pag ikaw ay nagdesisyon, laging ang salita ng Diyos ang tumutulong sa iyong desisyon. Gagawin ko ba yan o hindi? Pupunta ba ako doon o hindi? Ikaw mismo, ito ang magiging alert. Ang Bible ay magiging alert sa iyo, inside you. Mag-a-alert yun. Oy, hindi yan. So, idadirect ka. Dahil doon ay iwasan mo ang sobrang pagkakamali. Siguro pwede din tayo mag-fail sa ating buhay bilang tao. Dahil nasusunod pa rin yung gusto natin. Pero malamang na ikaw ay laging magtagumpay. Mas lamang yung ikaw ay laging magiging successful. Dahil ang Bible ang siyang tutulong sa iyo sa iyong mga desisyon mo sa buhay. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, spend time in the Word of God. Wala kang pambili. Ay, madali. Mag-download ka lang ng app. Diyan, pwede na eh. Kung meron kang 3210 na cellphone, mag-download ka. Makapag-download ka. Pwede. Hindi mo na ngayon pwedeng katuwiran na walang Bible. Hindi. Nakapag-download ka nga ng Candy Crush dyan eh. Pindot ka ganyan maghapon. You are spending your time on something that is not beneficial. Basahin mo na lang ang promises ni Lord. Pag binasa mo yun, 15 minutes of reading and meditating on it, matatransform ang buhay mo. Maiiba ang pananaw mo sa buhay. Alam nyo kaya ang tao ay naghihirap dahil sa kanyang maling pananaw.
Pero pag binasa niya ang salita ng Diyos, mababago ang pananaw niya, pagtingin niya sa buhay, yung perspective niya aayos, gaganda. Yung pong mga taga-Berea sa Acts chapter 17 verse 11, nung pumunta si Paul sa Berea, ito isang place kung saan ay maraming mga Kristiyano doon, at nagbigay ng inspiration, teaching si Paul habang siya nagtuturo. Sabi ng Acts 17 verse 11, mas mainam daw kausapin, turuan ng mga taga-Berea. Bakit? Kasi hindi lang sila listener. Pag-uwi nila sa bahay namin, tama ba yung tinuro sa amin ni Pastor? Paano yun? Hindi ka lang amen ng amen. Nire-review mo, tama nga ba talaga ito sinabi ni Pastor? Baka naman sabi lang niya yun. Titingnan niya, tama nga pala. Nasa Bible nga pala. Tama, ito yun. So sabi po doon, sinasaliksik daw po nila ang kasulatan. Araw-araw. Talagang ang kanila pong ginagawa ay grabing pag-aaral. So, ang pang-tatlo, so, anong sabi ko? Number 1, invest your time in prayer. Pangalawa, invest your time in the Word of God. Pangatlo po, invest your time in learning. Yung iba po nagtatanong, bakit daw po, pinagkukumpara nila yung janitor at saka doktor. Bakit daw? Yung mga janitor, ang hirap daw ng trabaho, nagbubuhat ng mga pasyente kung ano-ano mga pinupunas at mga tatapo ng basura, mga nagbibihat, nagbubuhat ng mga mabibigat, ng mga mesa. Ang hirap ng trabaho, ba't mas maliit daw ang sweldo kaysa sa isang doktor? Tanungin niyo ko, bakit? Bakit mas mataas ang sweldo ng doktor kaysa sa sweldo ng konduktor? Tanungin niyo ko, bakit nga? Yung iba kinukumpara yung trabaho, bakit yung trabaho, bigat ng trabaho niya, dapat mas mataas. Alam niyo po, ito po ang totoo dyan. Yung pong doktor, nag-invest po yan ng time sa learning. Nung high school, ano ginawa niyo na yan? Elementary high school, nagsunod ng kilay. Nag-aral, nag-invest ng time on learning. Kaya sabi, nagsunod ng kilay. Nung college, anong ginawa? Nagbunot ng kilay. Oh. At nung nagmamasteral na, wala ng kilay, nagtato ng kilay. Grabe po yung investment nila. Kaya ngayon, papirma-pirma na lang, ganyan-ganyan. Yun, bayad ka na doon sa counter. Di ba? Bakit? Tinitingnan lang natin yung outcome, pero yung investment nila, hindi natin nakita. Grabe ang investment nila. Yung sufferings, nung panahon, nung hindi pa sila kilala, walang pumapansin sa kanila, nung nalulungkot sila, nung nape-pressure sila sa pag-aaral, dahil nag-invest sila ng time sa learning. Wala, hindi natin nakikita. Pero alam niyo po, ngayon na lang natin nakikita. Yun na yung bunga ng kanilang in-invest na oras. Ha? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, invest your time on learning. Tayo kasing mga Pilipino, mas nag-i-invest tayo ng oras sa entertainment. Sino dito ang tinapos niya yung binibining United Nations? Napuya. Lahat nakatutok doon. Nung uso pa yung TV, talagang natigil ang ikot ng mundo, lahat nakatutok doon. Ngayon, hindi na masyado kasi pwede ka nang manonood ng Miss Universe kahit nasa bus, kahit nasa sasakyan, kahit nagdadrive, nanonood ka. Kasi pwede na sa cellphone. Kung talaga, ganun. Tayo, mas gumagastos tayo, nag-invest tayo ng time sa mga entertainment. Pero pag matay ka ng training, may leadership training, may convention, mayroong financial literacy attend ka. Wala akong time. Wala akong time sa mga ganyan. Pero sa chismis, ang dami kang time. Kaya ang buhay mo, hindi umuunlad. Alam nyo, bibigyan ko kayo ng tip. Kung gusto nyo pong umangat ang buhay nyo mag-level up, maging kakaiba. Pag mayroong training, imbisahin nyo ng oras, upuan ninyo. Lalo na mayroong mga matitinding speaker, mga magagaling na speaker, mga full of experiences, upuan ninyo. Mag-invest kayo ng time na makinig sa kanila at kayo'y buhusay. Kayo po ay gagaling. Alam nyo, kung tutuusin, tatanungin nyo kung sino mas gusto mong kausap, yung mas malawak ang karanasan sa buhay kaysa sa akin. Bakit? Kahit ako ipupuan niya ng isang oras, ang dami kong mga makukuhang mga ideas na magaganda sa kanya para magtagumpay ako sa aking karir o sa aking buhay o sa aking paglilingkod. Do not spend your time sa mga walang kwentang bagay. Invest your time on learning. Kayo mga kabataan dito, invest your time on learning.
Pagka-graduate nyo, kung may potential kayo, mag-masteral kayo. Kung meron pa rin kayong pagkakataong mag-doctorate kayo. Bakit? Ngayon, mahirap. Pero, dahil nag-invest ka ng time sa learning, isang pirma mo lang, 1,000,000. Di ba? Isang tatak mo lang na ganyan. Bayad ka dun, 1,000,000. Nakikita natin, madali. Bakit? Nag-invest na ng time yung mga abogado sa pag-aaral. Learning. Sabihin natin, learning. Nung si Jesus po ay pumasok sa templo, may oras pa ba po? May natutunan ba tayo? Nung si Jesus po ay pumasok sa templo at nangaral, nagulat ang mga tao doon. Sa John chapter 7 verse 14 to 16. Pagpasok niya po sa templo, ano po ang nangyari? Siya po ay nagturo. Sabi ng verse 15, nagtaka daw po ang mga Hudyo. Yung mga ordinary people, mga listeners, mga sympathizers, basta yung mga nakikiusyoso doon. Madami kasi mga nandoon, nakikiusyoso lang yan. Ano ba nangyayari? May ayuda ba? Ba't madami mga tao? Ano ba nangyayari yan? Nakakaipon-ipon ng mga tao. Aba, si Jesus pala po ay nangangaral. At habang nakikinig po sila, na-amaze. Ano ang sabi? Saan kaya kumuha ng karunungan ang taong ito? Kayo, hindi naman nakapag-aral. Sabi naman ni Jesus, hindi akin yung aking iniaaral, kundi saan nagsubo sa akin. Sabi po ng mga iba, si Jesus daw po ay hindi nag-aral. Yun ang sabi ng mga hindi nag-aral. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi totoo yun. Na si Jesus ay hindi nakapag-aral. Bakit po si Jesus, after ng kanyang dedication, tapos yung pagbisita sa Jerusalem, nung siya po'y 12 years old, kasama si Mary at saka si Joseph, hindi na natin nabalitaan kung anong nangyari sa kanya. Tapos bigla na lamang uli siyang lumitaw nung siya 30 years old na. So, 17 years na nawala sa eksena si Jesus sa Bible na hindi siya pinag-uusapan. Tanungin niyo ako, bakit? Nasaan siya nung 17 years? Anong mga pinagagawa niya? He spent his time in learning. Ang mga Hudyo po kasi, ang mga Hudyo, pagtungtong po nila ng 12 years old, 13, papasok po sila sa pagiging bar mitzvah. Ang bar mitzvah, sila po ay nag-aaral ng Torah. Sasauluhin po nila ang scripture. Genesis, Exodus, Numbers, Deuteronomy. Yun. Numbers. Sasauluhin talaga po nila yun. Nandire-diretso. Kaya kaya po ni Jesus na ikot yung Genesis, in the beginning, God created the heaven. Dire-diretso yun. Sa uluho yan. Sabi ng mga hindi nag-aral, si Jesus daw po ay hindi nakapag-aral. Pero sabi ng mga nag-aaral, si Jesus ay nag-aral. Bakit? Kung nasabi, ako nag-aral eh. Tingnan ninyo, nabasa ko sa Bible, pinag-aralan ako. Sa inyo po ang Lucas, chapter 2. Di ba kalimitan pagka 12 years old, baka ang gusto lang niya maglaro, mamatcha, pumunta sa FM, di ba, mag-computer, yung mga, pagkasisana, mabata talaga yan. Bata ka talaga yan. Pero alam niyo po, mga kapatid, si Jesus, yung pagiging bata niya, hindi niya sinayang yung oras. He spent his 17 years in learning. Paano ko nasabi? Yan, tingnan niyo. Hinanap siya ng kanyang tatay at ng nanay sa pisikal dahil nung umuwi sila, nawala, hindi nila nakita si Jesus. Kaya yung kay Mary, Mother of God, the Lord is with you. Nawala talaga din si Jesus sa kanya, kahit kay Mary, nawala si Jesus mismo sa kanyang piling. So, ngayon, hinanap sa kapitbahay, kung saan di nakita, saan bumalik sa Jerusalem. Saan nakita si Jesus? Sa templo. Hindi sa mall, sa temple. At anong ginagawa? Siya ay nakaupong kasama ng mga guro. Anong ibig sabihin nun? Learning po yun. Learning. Nakikinig siya at nagtatanong. That is learning. Ang learning ay hindi lang yung nakaupo ka lang dyan. Ang learning ay nakikinig ka. Nag-a-analyze ka. Totoo kaya yung sinabi ni Pastor? Nasa Bible nga pala kaya doon. So at ang lahat daw po na nakarinig sa kanya ay hangang-hanga sa kanyang katalinuhan. Bakit?
Kasi ang taong matalino, nakikinig at nagtatanong. Yan. Learning. Imagine niyo sa loob ng 17 taon na hindi siya nag-appear sa Bible, learning ang kanyang pinag-invisa ng kanyang oras. Kaya nung si Jesus po ay nangaral na, gulat ako, ha? Grabe! Saan niya hinuhugot ang kanyang mga sinasabi? Nagtaral siya eh. Nagbasa siya ng scripture. Ako po ay buy books. Nakikinig ako. Maatid ako ng mga training. Alam niyo po, mayroon palang impact yun kapag ikaw ay umatid ng mga training. Isang araw, maraming mga tao na tatawagin ka na para ikaw din mag-speak din sa kanilang training. Kasabihin mo sa iyong katabi, invest more time in training. Ikaw ay matuto. Ikaw ay umunlad ang iyong marunungan. Sabihin mo sa iyong katabi, nakikita ko, malayo pa ang mararating mo sa buhay. Yung mga young generation na nandito, nakakaintindi ng aking sasabi, yung nasa isip niya, umpisan ko ng mamaya yung gabi. Mag-invest ako ng time sa learning. Pipilin ako ng libro. Diba? Hindi na ako magbabasa ng mga ganito. Bible na lang, tsaka mga books. In 5 years, isang araw, papalitan mo na si Pastor Clay, ito na mag-purpose dito, mas magaling na pa kayo sa akin. Yun ang maganda. Kaya sinasabi ko dyan, challenge ko kayo mga kabataan, invest your time in learning. Malayo ang mararating mo sa buhay. Pero ang oras mo, gadget-gadget ng mga legend na gano'n. Wala, kahit 10 years, walang mangyayari sa buhay mo. Uunlad ka lang when you spend your time on learning. Kalimitan, yung walang alam, yun ang nadadaya. Nandiyan ang YouTube, nandiyan ang lahat. Mag-research ka na sa Google, nandiyan ang AI, chatbot. Magtanong ka. Lahat ng tanong mo sasagutin. Pag hindi ka pa umalam, hindi ka tumalino, kasalanan mo na yun. Sabihin mo sa iyo kagabi, invest your time. Invest your time in learning. Okay, and last. Ito, ulitin natin. Number 1, invest your time in prayer. Number 2, invest your time in the Word of God. Invest your time in learning. And number 4, invest your time on developing others. Ngayong natuto ka na, huwag mong ipagdamot yung iyong mga kaalaman. Huwag mong ipagdamot yung mga natutunan mo, na-discover mong truth. Sinong i-develop mo? Number 1, yung mga anak mo kung ikaw ay parents na. Invest your time on training them. Yung iba kung saan-saan na nakakarating. Yung anak niya, hindi man lamang naturo ang maglaba. Kung saan-saan na nag-aaround the world, hindi pala marunong magluto ang kanyang anak. Ano ginagawa mo? So, tayong mga magulang, we need to invest our time on training our children. Bakit po? Sila yung susunod sa atin. Sila yung ating maging successor. And real success is not having more houses, more cars, or land titles, mga ganyan, and more money in your bank. Real success is having a successor. Yung papalit sa iyo ay naging mas magaling pa sa iyo kasi na-develop mo siya. Dahil nag-invest ka ng time para usapin siya, i-guide siya, turuan siya, at sabihin sa kanya why you failed and why you succeeded. Kailangan malaman ng nila yun. Paano ka nag-fail sa buhay, paano ka naging successful. Kung wala kang time na sabihin sa kanila yun, paano sila magiging mahusay, magiging kagaya mo sila someday. Diba yung mga 15 minutes na sinasabi mo ang mga bagay-bagay sa kanila, yan ay magiging magandang investment na para sa kanila. Si Jesus, mga kapatid, sinabi niya sa Lucas chapter 6 verse 40, sahin ko natin, wala daw pong alagad na higit sa kanyang guro. Walang alagad na higit sa kanyang guro. Pero kapag lubusang naturuan, siya ay magiging katulad ng kanyang guro. Oh, grabe, parang pag lumakad siya, parang daddy niya, pag nagsalita niya, parang daddy niya, maning niya. Bakit? Kasi, na-develop siya eh. Kahit wala ka, ayaw niya nang tumayo. Kasi na-develop siya eh. Pero yung pag wala na ang magulang, ako maghahalo ng balat sa tinalupan. Ako ang kanin masusunog, ang damit na puti, magiging pula. Nung nangyari.
Hindi mo ka nag-spend ng time na ma-develop at sabihin sa kanya kung anong tama. Kaya ngayon, mga magulang at mga kapatid, we are blessed kung tayo ay nag-invest ng time to develop other people, especially our children. Even ang ating mga loved ones, yung mga tao, mga close friend natin, kayo mga leaders, invest your time on training others, developing other people. At huwag po tayong ma-insecure na yung ating mga dinevelop, darating ang araw, mas magaling sa atin. We must rejoice. Si Jesus po mga kapatid, hindi siya na-insecure kung dumating ang araw na mas dakila, mas magaling ang kanyang mga tinuruan. Sabi ng John chapter 14, verse 12 to 13, kung nananalig ko sa akin, magagawa niyo mga bagay na ito na ginagawa ko at malalampasan niyo pa yung ginagawa ko. Greater things than this you will do. So, ibig sabihin, si Jesus, hindi siya nag-insecure. Kaya nga ako, ang declaration ko, Lord, yung mga susunod sa akin, natitrain ng pastor, they will become 10 times better than me. Aganda na, no? Kung ako nga lang, ganito lang, may nagawa kahit pa paano, siguro kung magiging 10 times better than me, yung mga natitrain ko, mga pastor, mga leader, 10 times better than me, siguro, kung Pangasinan na may JA1 na. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, naniniwala ko, Naniniwala ako. may ihuhusay ka pa. May ihuhuti ka pa. Invest your time in developing other people. So, si Jesus po, pag binasa niyo po natin yung Book of Mark, ano sabi ng Panginoon, sa Mark chapter 9 verse 30, si Jesus po, minsan, ayaw niyang magpa-distract. Ayaw niyang ipanakaw ang kanyang oras sa mga marites, gusto lang kukwentuhin lang siya, chichikahin lang siya, na pagkatapos wala namang mangyayari. So, minsan, pag pumunta siya sa isang place, ayaw niyang pasabi na nandoon siya dahil tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Jesus was invested his time sa kanyang mga disciple. Kasi, hindi siya forever na nandito sa lupa. Kaya, ang kanyang mga disipulo na iiwanan ay ginagawa niyang mas magaling pa kaysa kanya para naman pag-alis niya, hindi sayang yung kanyang itinayo. Hindi sayang yung iyong business na binild mo sa mahabang panahon na naghirap ka tapos yung papalit sa iyo walang alam. Dapat ngayon palang dinidevelop mo na yung papalit sa iyo. Sabihin mo sa iyo katabi, ngayon palang bisahan mo ng i-develop yung papalit sa iyo. Si Jesus po, dinidevelop niya yung papalit sa kanya. Ang tunay na success, pag alis niya, nagpapatuloy pa rin ang kanyang iniwanan. Hindi yung matatag lang, nandiyan ka, nung wala ka, nawala na rin. Ang tunay na success, yung pag alis mo, nananatili pa rin. Alam niyo po mga kapatid, si Jesus, 2,000 years na nawala dito physically, pero nananatili pa rin ang church, nagpapatuloy. That is a real success. Amen? Amen. Invest your time in developing others. Sabi ng Mark chapter 4, verse 2, anong sabi? Sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talingan. Kwentuhan mo ang iyong anak. Alam mo, anak, nung kami pumapasok, 5 piso pa lang ang baon namin. Sasabihin naman ako, yes, mami, kasi noon di pa uso ang wifi. Wala pang internet. So, di ba, kinukwento mo, nakaka-inspire yun kung paano ka nagsimula, paano ka nagtagumpay sa buhay. Si Jesus po, tinuturuan niya kanyang mga disciples, kinukwentuhan niya. At ano po ang nangyari? Ano ang naging epekto nito sa buhay ng mga alagad? Here is what happened. After naman develop at makapag-spend siya ng maraming time, iniwanan niya yung mga taong yun. Sila-sila na lang. Ito, isang araw, si Peter po ay tumayo para magsalita sa maraming mga tao. Sa Acts chapter 4, verse 13. Grabe, gulat na gulat po yung mga taong nakarinig sa pagsasalita ni Peter and ni John. Now, when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated. Ibig sabihin ng uneducated, yung walang, halimbawa, hindi nakapag-aral ng formal na pag-aaral sa university. Pero, na-develop siya. Dinevelop siya, in-influensyahan siya ni Jesus. So, may training pa rin. Na-develop pa rin. Hindi nga lang doon sa public school.
doon sa formal na pag-aaral na may certificate. Pero siya, dinevelop mismo. Naging kasama ni Jesus. Sabi doon, they were uneducated, common men, pangkaraniwan. Ang sabi po doon, they were astonished. Nagulat ng mga tao, grabe. Pangkaraniwan. Parang kagaya mo rin lang, pangkaraniwan, common men. Ibig sabihin, kung may fishball no, kumakain din sila ng fishball. Nag-iisaw din, common men. Walang pinagkaiba sa atin. Pero kakaiba sila. Kasi nag-develop po sila, may nag-spend ng time para i-develop po sila. May nagtyaga. Dati sila mga pasaway, patigas ang ulo. Pero nung ma-develop mga kapatid, they became a great leader. Ha? Sabi po doon, and they were recognized that they have been with Jesus. Wala daw guro, nahihigit, o disipulo, o alagad, nahihigit sa guro niya. Pero pag tinuruan, magiging kagaya ka, magiging katulad din ng kanyang guro. At yun po ang naging resulta. Dahil sila'y tinuruan ng mahusay na guro, mahusay na mangaral, ang nag-develop sa kanila, sila din ay naging kagaya nung nag-develop sa kanila. Alam niyo po mga kapatid, habang nabubuhay ka dito sa mundo, gusto ng Panginoon i-multiply mo ang sarili. Ha? If you are successful today, God wants to develop others to become successful also. Sino ditong alam na niya kung saan niya i-invest ang marami pa niyang nakita ng oras sa mundo? Invest your time sa iyong children pag-develop sa kanila. Kahit wala ka na, naiiwanan mo sila sa bahay, naging maganda ang takbo ng business, ang takbo ng kabahayan. Let us stand up right now. At tayo po ay manalangin sa Panginoon, tumulog tayo sa Diyos. Kung bibigyan ka pa ng Panginoon ng another 350,400 hours. So, 40 ngayon, 40 ka ngayon, so you spend or you consume 350,400 hours. So, if God will give you another 350,400 hours. So, 80 years old ka na nun. Kung bibigyan ka pa ng another year na oras na ganun, saan mo gagamitin yung natitira mo pang 350,400 hours mo? Manalangin ka sa Panginoon. Manalangin ka. Sabihin mo sa Kanya, Lord, forgive me. Kung yung mga nakunang panahon sa buhay ko, ang dami kong oras na sayang. But God, today, this moment, I will treasure every moment, every hour, every second of my life sa mas kapaki-pakinabang na mga bagay, sa mas productive na mga bagay. I will cut, I will remove every nonsense activities, every nonsense things in my life, and I will just focus, Lord, sa mas kapaki-pakinabang na mga bagay. Please, Lord, help me to use the rest of my time on earth sa mas kapaki-pakinabang. Yes, Jesus, sana kapag bibigay ng kaliwalhatian sa inyo. Lord, yung natitira ko pang 300,000 hours sa mundo, Lord, ay maibigay ko yung best para sa iyo. Hindi ako mabuhay sa kasalanan. Yung natitirang kong 300,000 hours pa sa mundo ay hindi ko ubusin sa paggawa ng kasalanan o paggawa ng masama o pagsumat, kundi ito'y maubos ko sa mas makabuluhan at mas nakila pang mga bagay. Na pagharap ko sa iyo, Lord, sasabihin mo, Thou art good and faithful servant. Hindi mo sinayang ang oras mo sa mundo. Hindi ka at ikaw ay makipagbiwang sa akin. Yamang nakitapat ka sa iyong 600,000 hours or sa iyong 800,000 hours, bibigyan kang kita ng eternal life. Walang hanggang katapusang oras na mabubuhay sa piling mo. Lord, salamat po
makabuluhang 600 o 800 hours sa mundo ay eternal sa iyong piling. Salamat. Pwede lagyan natin ating kamay sa ating puso. Manalangin tayo, sabihin natin, Panginoong Jesus, maraming salamat sa bawat oras, sa bawat minuto, sa bawat segundo, ay pinagkakaloob mo sa akin sa mundong ito na ako ay mabuhay pa. Hinihiling ko po ng aking buhay ay maging pagpapala sa ibang tao habang ako ay nandito pa sa mundong ito. Panginoong Jesus, binubuksan ko po ang aking puso, tinatanggap kita ng totohanan sa aking buhay, maghari kang lubos sa buhay ko. Tulungan niyo po ako na magawa ko ng kalooban at magpakilala ka pa sa akin sa malalim at personal na maparaan. In Jesus' name, Amen. Ako na lang mag-pray para sa inyo. Lord, bless these people. Hayaan niyo po na ang buhay nila mula sa oras na ito ay mag-progress. Lord, sa business, mga estudyante sa pag-aaral, mag-excel sila. Sa career nila, mag-excel sila lahat. Lord, sa ministry, lalo na, Panginoon, mag-excel din sila. Magiging kakaiba na sila ngayon, hindi na kagaya ng dati. In Jesus' name, Amen and Amen.